Magandang araw, sir. Ako po si Sergeant Ray Q. Toledo, 856-298 Infantry, Philippine Army. Na-assign ako dati sa previous unit ko sa 666 IB. Marami akong karanasan doon sa 666 IB. Hindi ko na mabilang yung ano ko doon, pero yung naalala ko nawundid ako sa 2009. 2009 is ano yan ang election day. 10 pala, election day yun. Tapos, yung tama ko is dito. Ito yung memorable moment kinasabi na gamutin mo yung sarili mo para makasurvive ka sa labanan ng CPP and PNDF. Kaya si TG yung kalaban namin doon. Kaya nung dito na ako sa 30 IB, na-assign doon ako na-assign sa Scout Platoon. Ako yung platoon sergeant ng Scout Platoon ng 30th IB Wickler Battalion. Yung kasama ko doon isang officer na PL namin. Hindi ko na pangalanan kung sino yon kasi confidential na namin doon. Na-assign kami na area namin yung Makima. Maasim, Kiamba, Maitom. Mataas nga bundok yun. Kasi lahat ng mga ranger, SF, diyan estudyante nila, yung test mission sinasabi. Kaya mahirap yung labanan doon. Kaya yung effort ng 30th IB Battalion, pinadala kami doon upang halubugin yung area. I-clear namin yung area. Kaya nang doon namin sa area, kasama ko yung walking officer, yung mga kasama ng South Platoon. May nakita na kaming trackings. Isang trackings na 2 tao. Pag nandoon na kami sa area, nakita namin yung trackings na bago talaga. Kaya ang sabi ko sa platoon leader ko nga, "Sir, alam na sir, may kalaban dito." Hindi na kami nagduwa-duwa na i-track yung area. Pagdating namin doon sa area, nakuha namin yung harboring site nila. Pagdating doon, bago lang yung ng pagkain nila. Init pa yung nila, yung sinaingan nila. Kaya nag-decide ako na sabi ko sa platoon leader ko na, "Sir, mag-ingat tayo. Baka nandito lang sila sa paligid natin." Kaya nang sabi namin ng mga team leader ko nga, sabi ko, report yung 2 team leader para maganda yung sistema natin sa operasyon. Pagdating doon, dinriko namin. Pag-riko namin, nakuha namin yung isang harboring naman. Bago lang. Yung 500 meters gikan sa harboring site nila. Kaya nag-decide kami na magtipon-tipon yung trupa. Kaya ang sabi ko, mag-pray tayo ng Salmo 91. Kaya nag-decide kami, pina-pray ko sila. Kaya iyan lang ang ating sandata na para ilaban yung kasamaan. Kaya ang sabi ko, mag-pray tayo. Nag-pray yung trupa. Pag-pray ng trupa, nag-Salmo 91 na kami. Pagtapos na, nagbaba kami ng kunti. Pagdating namin doon sa area ng masukal na yung main body talaga yung na-hit namin. Pag na-hit namin yung main body, nagputukan na kagad. Kasi hindi na namin na-recon talaga yung area kasi madilim na sir yung area. Sabi ko, mag-engage na tayo. Nagsabi si sir sang officer namin na mag-engage sa tol. Mag-engage na master kasi ito na yung oras na mag-engage sa'yo. Nag-engage kami, nagkaputukan. Dami yung labanan ng putok. Tapos kami naglaban na ng putok. Tapos nakuha ko ng M23 na baril sa kasama ko kasi yung baril ko nag-stopid pa kunti. Nag-double feed. Kinuha ko yung private na M23. Kaya kinuha kong lahat ng bala sa kanya. Pinuputok ko lahat yung 13 rounds na M23. Pinuputok ko. Demoralize ko lahat yung area. Pak. Pag demoralize ng area, nandun na. Yung kalaban namin umatras. Umatras na.
nagsasabi yung platoon leader ko na, may tama ako, Master Tol. Sige sir, wala kang mag-alala dyan. Kunting tiis lang. Maglaban pa rin tayo. Kaya, believe ako sa platoon leader ko na matapang kasi ang decide niya sa amin is huwag tayong matakot kasi baka ma-pin down tayo ng kalaban. Kaya ang sabi ni Sir sa akin, sabi niya, Tol, maggawa ka ng paraan. Nagawa ko ng paraan kasi may tama na siya, ginagamot yung sarili ha. Nagawa ko ng paraan. Nag-decide ako nga, successive command sa sarili ko. Kasi wala na akong maasahan pa na ibang opiser kasi siya lang doon. Sabi ni Sir nga, Tol, mag-assault ka. Nag-assault ako. Inassault ko yung trupa namin. Lahat ng mga trupa, sabi ko mag-assault. Inassault namin yung area. Pagdating namin doon sa area, nagkapabuto pa, nagkaroon pa ng engagement. Pak. Lahat. May mga tama yung mga kahoy na namin. Pagdating doon, pabuto naman ako ng M23. Pagdating doon, pinasol ko ulit sa trupa. Pag-assault ng trupa, diyan namin nakikita yung kalaban pala umatras na. Naiwan pala doon yung mga baril nila, pack nila. Yung recovery namin doon is madami. Kasi mahirap talaga mag-inggit sa CTG kung hindi ka magiging maingat. Kaya nagiging ako doon, alertness. Sabi ko sa sarili ko, maging alertness tayo. Sa lahat ng oras, mag-alertness tayo. Kaya binaba namin yung officer namin, kumanda niya na ibaba sa malapit na sityo. Yung malapit. Kaya nag-decide ako na ibaba sa sityo na malapit. Yung sityo na Kapanal. Kaya doon kami nagkaroon ng evacuation. Pag evacuate namin doon, nakahintay na yung mga trupa. 3 days kami nakadating doon, sir. 3 days namin nakuha na baba yung wounded. Grabe yung sacrifice. Kasi yung chopper, hindi talaga sa amin. Kasi masukal. May pags lahat. Hindi makita lang yung doon sa sang chopper is pags. Kaya ang sabi ko sa kung magbaba talaga tayo, sir, kahit anong mangyari. Kaya nag-decide ako na ibaba yung wounded natin kasi yung officer. Kaya bilang isang medic man, sir, with train sa CTC3, ginamot ko yung officer para magkaroon lang siya ng matibay na na panangatawan. Kaya 3 days how much 3 days? Binaba ko. Kaya yung TC3, malaking tulong sa mga sundalo. Kaya kung pwede mag-seminar tayo ng C3, undergo talaga tayo. Kasi yan lang ang natin, yung armas natin doon sa sa area. Walang doktor doon Kaya kailangan talaga magtibay ng loob, sir. Yan lang yung ko, sir, yung kwento ko sa labanan, sir, sa 38 Infantry Weekly Battalion. Proud rin ako, sir, na binigyan ako ng award ng First Mechanized Infantry Pangbato Division na BIS EP 2023. Salamat, sir, sa pagbigay ng award sa akin. Salamat rin sa mga officer ng 38 Weekly Battalion, especially kay Sir Pilungko, sir. Sa istri namin si Sir Bansali, sir. Sa lahat ng female officer, sir, salamat. Kag sa mga enlisted personnel na nandito sa 38 Weekly Battalion. Kag sa mga scout platoon ko pala na kasama, mag-ingat kayo sa lahat ng oras. Sige nga, ikwento mo nga, Master, yung gaano ka naman pinabilib ng mga... Hindi, bumilib sila sa'yo sa diskarte na gano'n, di ba? Yes, sir. Kaya ka nga naging best EP. Yes, sir. Kaya ikwento mo nga yung anong diskarte mo na noon kasi tinamaan yung tinamaan ng officer mo Medyo mahirap talaga yon. Yes, sir. Yung diskarte ko, sir, is nagkuman ako ng sarili ko, sir. Kasi wala na siya Parang successive kuman na, sir. Ginawa ko ng paraan, sir, nga sabi ko sa mga tropa ko, mag-alert lang kayo. Sige, magpabuto lang tayo. Lahat ng effort natin. Tapos nagsabi ko nga, i-assault natin para hindi tayo mapin-down ng kalaban. Kasi yung kalaban, pag hindi tayo mag-assault, kitang i-assault ng kalaban. Ang sabi ko, mag-assault tayo. Nag-decide ako, sir, nga i-assault. I-assault talaga, sir. Kahit anong mangyari, i-assault namin, sir. Kaya doon na nagkaroon ng digmaan na, sir, lapitan talaga, sir. Lapitan.
pag buto-buto sir, drop na kami sir, mangita kami yung ano namin, technique talaga nga ano doon sir, para hindi kami matamaan. Tapos banding na po sir, assault, bagbagan naman sir. Assault, bagbagan naman sir. Assault, bagbagan. Yan ang ano doon sir, nagiging believe sila sa akin sir. Hindi kasi medyo mabigat yun. Yung Kasi, mabigat talaga sir. Ah. Wala na kang ano sir, parang ikaw na yung ground commander doon sir na ikaw ang inaasahan sang trupa na magiging ano support sa kanilang ano mission. Kaya nag-decide ako sir na successive command talaga ang ginawa ko bilang isang platoon sergeant sir. kasi talagang hindi na makakommand. Hindi na talaga makakumang kasi sir, aratol na yung officer kasi kung may tama ka sir, anong gagawin mo sir? Ano ka ng katawan mo. Pero nagsabi ya sir nga binigay sa akin yung ano sir, successive command. Sabi ya, tol, ikaw na muna ang mag-decide kasi hindi ako makatakbo na. Bili-bilin ako yun sa kanya sir. Nagsusupport pa rin siya sir. Sabi ya, tol, tabaan ano ka, hanapin mo yung magandang posisyon. Hanapin mo magandang area na i-assault mo ang kalaban. Kaya in-assault namin yung kalaban, sir. Para makuha namin yung ground sang area, sir. Yung engagement, sir. Sa area doon, sir. Pagdating namin, sir, dami yung mga duguan doon, sir. Dami yung mga pakbag na inaiwan. Almost mga 30 ka pakbag, sir. Yung naiwan doon. Tapos yung mga baril, nakaano lang. Nakaduyan na yung baril, mga magasin nila. Nakaano lang. Kasi nakasurprise talaga sila doon sa area. Anong gaano ka, ano yan, yung ganon na inatang. Kasi kuminsan, ang platoon sergeant, talagang siya ang bibira talaga niyan. Siya yung Talaga, sir. inaasahan Yun, sir. Talaga, sir. Siya talaga sir, magawa ng paraan, sir. Kasi pag leader ka, sir, is handang makipaglaban, sir, hanggang sa kamatayan. Yung sabi ko, sir, hanggang tayong sa kamatayan. Kasi walang maging re-reinforce sa atin dito. Kasi yung oras is madilim na. Kaya ang sabi ko, lahat tayo dito mamamatay kung pwede ipakamatay natin. Gaano ba ka, Tarik? Sir, mataas yung kasi sir, naka sa high ground kami. Before kami papasok doon, nakalugaw na yung kalaban, kag nakaano na. Yan lang yung namin, sir, yung sa area. Lamang lang kami sa area, sir. Lamang kayo sa area, tapos nag-assault kayo. Doon kami nagpakilid, sir, para hindi kami matamaan nila. Namin, sir, nagpakadto kami sa kanan nila para doon namin i-banding yung pirsa lahat namin. Akala nila, sir, marami kami. Ilan lang ba kayo? Kami, one section. One section lang. Kaya talaga yun yan, sir. Basta lang yung trupa. Yung gusto ko mangyari, sir, kasi dapat, talaga, is platoon. Pero okay na yan kasi by the book man tayo sa scout platoon is ranger tactic man tayo. Kailangan talaga tayo ng squad element. Pero nung kita mo yung mga tao mo, walang kaba. Walang kaba, sir. Handa talaga magipaglaban. Kasi na-train kami sa rehearsal, sir. Nag-rehearse talaga ako, sir. Kasi yan ang panangga ko, sir. Kahit pang labanan nga darating sa amin, sir, may may power kami doon. Kaya hindi nila kami Yan lang yung ko, sir, yung mga technique natin na doon, sir. Pero kung hindi ka gumanap naman doon, hindi ako gumanap, sir. Sigurado, sir, kawawa talaga yung trupa. Kaya hindi man kawawa, sir, makalaban pa rin pero dami yung casualty na sir, na natin makukuha. yan ang papel ng isang platoon sergeant. Yan, sir, yung papel, sir. Handa, isang leader talaga ang kailangan sa scout platoon, sir. Kahit sa platoon, sinasabi nila, sir, is leader talaga. Handa makipaglaban kahit saan. Mag-defense talaga sa enemy. Hindi ka ba nag-alangan nun? Kaunti? Hindi, sir. Kaya kasi, sir, willing talaga ako, sir, nga i-engage sila kasi parang sa sarili ko, sir, is nag-ainit na yung katawan ko, sir, eh. Parang alam ko yung mangyari. Kasi lamang na ako. Sabi sang parang sinana ko na nga, sige, i-assault mo na kasi lamang ka na. Sabi sang sarili nakin ba, talaga ako ng ng katawan. Depende kasi sa Panginoon tayo base. Yung nag-guide talaga sa akin is angel pa rin akin, eh. Sabi i-assault mo na yan. Ganun ba? May may talaga sa akin, may bas-bas sa'yo na bas talaga, sir.
Kaya yung pre namin nga Salmo 91, sir, yan ang armas namin sa Scout Platoon, sir. Kahit ano pa yung reliyon mo, kahit ano ka pa, yan lang ang armas ko, sir. Pinaano talaga nakin yan. Isa puso talaga, sir. Tapos yung mga mission, sir, huwag tayong baliwala. Isa puso natin. Yung mission. Yung mission. Kasi pag isa puso, sir, walang mangyari, sir, na masama sa inyo, sir. Kayang-kaya lahat ng bagay yan. Kahit madami pa yung kalaban yan. Pag isa puso natin, sigurado, pipindown yan. Yan Anong sabihin ng isa puso? I-focus? dito sa puso, sir. Yung Ilagay mission. natin yung mga trabaho natin sa puso. Parang sir ba, wag na sila mag-alanganin. Yung kung tayo is alert talaga. Nakabuo ang loob. ganun ba Buong yun? loob, sir ba? Huwag tayong magsabi na mahina tayo. Talaga tayo. Kasi yan lang yung natin, sir. Yung armas natin, sir, sa mga mga enemy natin. Kasi mahirap talaga yung si TJ, sir. Mahirap talaga, sir. Bakit? Kasi, sir, alam ko yung sa tin-ID pa ko, sir, si TJ yung ko doon, sir, yung Oo. kalaban. Kaya pagdating din sa area, alam ko yung away ng si TJ. Alam ko yung mga technique sa TJ nila. Kaya yung si TJ nga magbangga sa Scout Platoon, nga nandyan ako, mahirap talaga nila ako i-destroy. Kasi alam ko yung kahinaan nila. Yan ang ko, sir, eh. Kasi with train ako doon sa tin-ID sa panahon ni Carman. Sino si Ka Arman ulit? Si Carman, sir, yung si sir nga yung ng 3-in-1 concept, sir. Hindi ko na yun kasi yung yan isa yan eh. Ni Palparan pa dati, sir. Yeah, kilala ko. Kilala Kilala ko mo yan, na sir. ulit si Ka Arman. Wag na muna ikwento. At Kaya yan pero ang train sa akin. matindi talaga yun. Oh, yan ang nag-train sa akin, sir. Oo. Kaya alam ko yung buhay ng sir ng CTG. Oo. Kaya yung may CTG diyan, alam ko kahit anong gagawin nila pag nandito ako, alam ko yung nila, mga movement nila. Kaya mag-ingat talaga tayo. Pero kasi sa 66 medyo may mga operation kasi kayo na hindi magandang resulta kaya natuto ka rin doon, ano? Yes, sir. Yung mga lesson learn namin doon, sir. Kaya doon ako nakakuha talaga ng magandang aral para i-adapt ko dito sa Wickler Battalion. Kaya itong Wickler Battalion, sir, ako ang last naka-engage dito ng nasa Scout Platoon ako. Yun Kaya, ba yun? Yun yung last yung sir, yung last, sir. 2023. 23, sir. Kaya nandito na kami sa area ng South Cotabato, peaceful na. Wala na yung gira. Parang part rin nga ito yung ambag ko sa dito, sir, sa 38 IB, sir, na ma-peaceful yung area. Wala na nagkaroon ng gubot. Ganun ba? I mean, ikaw, nadaanan mo kasi yung bagbagan sa 66 Yes, sir. sa New Bataan, 2009. 2009, sir. Alam ko, Kaya, nanggaling ako doon sa inyo. Oo. Tapos, yung pagdating mo dito, sir. alam mo yung galawan alam ng ko yun, PA. sir. Kaya, lahat ng mga ranger yan, sir, nag-test mission, sir. Hindi yan kapasad yan, sir, kasi babagsak talaga sila dyan. Pero yung sa akin is, kasing isip dyan, sir, hindi makano yung isip dyan eh. Doon sa akin, sir, is talaga, maganda talaga yung record ko doon. Parang sinasapuso ko yung trabaho doon. Kaya, okay talaga yun, sir. Ngayon, Master, ka na, senior ka na dito, medyo mapayapa na, pero may mga nagbabanta ulit na mga dayuhan sa atin, di ba? Yes, sir. Kayang-kaya ba kung ikaw ulit dumiskarte, ganon-ganon? Kung dumiskarte talaga ako, sir, is ang masasabi ko lang, wag na sila mag-attempt, sir, na kukunin yung Pilipinas, sir, sa iuwan natin, sir, kasi mamamatay rin kami, sir, mamamatay rin sila. Kaya mag-ingat sila sa Pilipino na soldier, sir, kasi kagang Ilonggo, sir, is the best talaga magiging warrior. Sige nga, ikwento mo nga, kaunting tikal ba? Bakit yung Ilonggo warrior na warrior? Bakit? Kasi, sir, is sa ninunuwa namin, sir, is nandyan ang mga ilaga, sir. Lahat ng sir, is ang panahon sa mga Kastila, sir, daw pinamana na namin sa aming mga papa, sir, na member sila ng mga ilaga. Kasi yan ang mga nila, sir, yung panahon nila, sir.
Kaya yung kwento nila, sir, kinakwento nila kung paano namin diskartihan. Yung technique na ganyan, sir, para ma-accomplish namin ang misyon. Nang dahil sa Ilaga, sir, mga black sheep ng sabi nila dati, sir. Yan, sir, nakwento nila nan sa amin, sir. Kaya, Mga magulang nyo. Na Oo, mga magulang namin, sir. Kasi nag-away, naglaban din sila yan, sir. Sa panahon sa mga Kastila. May mga ano yan sila, may mga karanasan sila. Kaya pag nandito na sila, nagkaanak na sila, pinamana nila yung katapangan na magiging warrior rin. Pamana-mana kasi yan, sir. Yan ang ano ko, sir. Sa mga, Pamana-mana talaga. Pamana-mana Yung talaga. Sa inyo mga Ilonggo, pamana-mana. Pamana-mana talaga yan, sir. Yung mga Ilonggo, sir. Pati mga anting-anting, Oo, sir. pamana-mana. Yung mga anting-anting, sir. Kahit ako, sir, paano talaga ako, nagatuwa ako sa mga anting-anting. Nagatuwa talaga ako yan, sir. Kasi kung hindi ako, wala akong nagatuwa sa anting-anting, ngayon, sir, wala na ako. Mamamatay talaga ako, sir. Kasi sa lahat ng mga labanan ko, sir, is encounter, sir, lahat. Nandyan. Yan yung, yung baril. Ano yan, sir, is matindi ang labanan yung baril. Kaysa kutsilyo o ano. Kasi hindi mo alam yung kalaban mo kung saan. Kaya yan ang ano ko, sir, yung panata ko na mahirap talaga labanan yung mga mga Ilonggo. The best talaga yung mga Ilonggong warrior talaga. Kaya yung mga mag-atim nga magsundalo nga mga Ilonggo, mag-go na kayo kasi ito yung natin. Ito yung tradisyon natin na bilang warrior sa ating bansa. Ganun ba? Yes, sir. Pero yung katulad yun, sige nga, kwentong anting-anting, kwentong dala-dala. Yung anting-anting, sir, na sinasabi, sir, is naranasan ko yan, sir, si Gabais, sir. Si Gabais. Kilala ko. Yung 25 IB. Yung nandun. Oo, sir. Hindi, yung father niya. Yung yan, sir, anak niya. Oo, Sa na-interview ko na. 25 IB. Na-interview ko. Oo. Kasama kami yan sa Lumyad. Na-encounter yan. Grabe Na-interview yan, ko na sir. siya. Yung tatay niya, hindi. Oo, sir. Patay na eh. Grabe yan, sir. Yan ang ko sinaranasan ko doon totoo talaga may anting. Si, Oo, sir. si anak. Oo, doon siya ngayon. Galing kami sa kanya eh. Nandun kayo, sir? Oo, na-interview ko na. Kaya, sir, yan ang Paano talaga. ko nakita yung kay Gabay? Kasi, sir, yan, sir, wasak-wasak yung, yan, sir, pag-reinforce namin sa Lumyad. Wasak-wasak yung katawan niya doon. Oo? Ano sabihin wasak-wasak? Yung mga bayo, parang lang ba? Simple lang, pero wala sang tama. Yan talagang anting-anting, sir. Hindi, ikwento mo nga, napakasimpleng tao nga niya doon. Kaya ganun, sir, yan talaga, sir. Kasi, sir, hindi na magkwento. Hindi na magkwento, pero siya, Ayaw ikwento man. namin yan. Hindi, nagkwento, pero... Pero kaming nakasaksi, sir, is the best talaga yan, sir. Sige nga, yung Nasaksihan namin yan, sir, Nasaksihan sa sa kanya. area sang Pakibato. Doon yan namin na, kasi nag-reinforce kami na doon. tapos, ano nangyari sa kanya? Na-ID yan sila, sir. Wasak-wasak yung mga yan, sir, pero buhay siya. Tapos naka-recover pa yung sila. Sila pa yung naka-recover. Grabe yung yan, sir. Kaya yan ang yung history ko sa kanya, sir. Hindi, galing ako, pumunta rin kami ng New Israel eh. Doon man galing yung kanya. Yes, sir. Doon man galing yung kanyang dala-dala. Yung tatay niya yung legend na. Oh, the legend yan, sir. Si Sir Gabais. 25 25 IB rin, sir. Okay. Ganun pala, no? Gayon talaga yung katindi yun si Gabais, sir. Lunggo? Oo, sir. Ilonggo yun, sir. Ngayon, Master, kung meron kang ipapamana ng mga yung advice sa mga bata na papasok pa. Ngayon, ano ka na eh, hindi ka na scout platoon Yes, sir. sergeant eh. Yung, Yes, sir. sa mga batalyon kasi, yung scout platoon sergeant, yan yung idol eh, Yes, sir. ng batalyon. Ano yung mga i-advise mo sa mga bata na yung pasok pa lang sa mundo ng mandirigma? Yung advice ko sa mga kabataan ngayon, sir, na nang undergo ng Philippine Army, sa mga bago ngayon, kung bigyan tayo ng mission, isa puso, tapos yung leadership natin, ipamana rin natin sa mga natin, mga skill natin. Ipamana natin sa mga junior natin, huwag tayong magkaroon ng ng hindi unity. Dapat unity talaga, sir, sa isang grupo. Kasi sa basketball, sir, is walang unity, hindi mo ma-shoot yung bola. Kaya dapat sa isang talaga, isang team, by team nga eh. Nasabi tayong team eh. Is team talaga is grupo. Makipag-shoot ng
ring para makascore tayo. Kaya yan ang advice ko sa kanila, sir, nga magiging teamwork tayo. Gawin natin yung maganda, yung mga skill natin, magbigay ka ng skill sa kapwa mo, kukunin mo yan yung skill ng kasama mo, advisean mong kasama mo nga ganitong gagawin para hindi tayo makabulbul sa oras kagipitan. Kasi yan ang ginatawag nga team work, teamwork ginatawag sa ating Philippine Army. Kaya yan lang yung ko, sir, yung mga advice ko sa kanila, sir. Maraming salamat, Master. Maraming salamat. Yes, sir. Salamat rin, sir.